Iniimbestigahan na kung konektado sa mga drogang nalambat sa dagat ang nakuwang shabu sa buy bust sa Plaridel, Bulacan. Ang 100 milyong pisong halaga ng shabu na nakuha sa isang Chinese at Pilipino. Basa kasi ang packaging. Nakatutok si June Veneracion. Sa loob ng bahay na ito sa isang subdivision sa Plaridel, Bulacan, nadiskubre ng mga pulis ang mahigit 100 kilo ng shabu na nasa 700 million pesos ang halaga. Isang Chinese at isang Pinoy ang arestado sa buy-bust operation na ikinasama tapos ang 2 buwang surveillance. Ayon sa PNP Drug Enforcement Group o PIDEG, inaalam pa kung konektado ang nakumpiskan nilang droga sa bilyon-bilyong pisong floating shabu na na-recover sa mga dagat sa Luzon. Nung binuksan natin, actually sabi ng mga investigador natin who are conducting the inventory, ay basa pa. Yung bag basa din, then yung packaging basa. Pero ang sigurado, ginawang front ng Chinese ang mga legal niyang negosyo. Mayroon nga siyang tindahan ng seafoods at maliit na restaurant. Matagal na siya dito. We will check on his documents kung paano siya napunta dito. Hindi raw tumitigil ang PIDEA, di ba pang ahensya ng gobyerno, sa paghahanap kung meron pang natitirang floating shabu. Lalo't nung nakarang linggo lang, isang sako ng shabu na may halagang mahigit 160 million pesos ang sinurrender ng isang mangingisda sa Basco, Batanes. Sabi ng PIDEA, kapareho raw ang packaging nito sa bilyon-bilyong pisong shabu na sinunog sa harap ni Pangulong Bongbong Marcos nung nakarang linggo sa Capas City, Tarlac. Patuloy pa rin ang pagpapatrolya natin sa ating mga karatan at baka meron pa akong naiwang mga lumulutang na shabu. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Muling nagsanay ang mga sundalong Pilipino sa paggamit ng iba't ibang missile system. Kabilang dyan ang High Mobility Rocket System ng Amerika na kayang tamaan ng target na may layong 10 kilometro. Nakatutok si Chino Gaston. 21 missile ang sunod-sunod na pinakawalan mula sa High Mobility Artillery Rocket System o HIMARS ng US Army bilang bahagi ng Salaknib 2025 exercises sa Palayan, Nueva Ecija. Ang target, isang bundok na may higit 10 kilometro ang layo. Halos 50 sundalo ng Philippine Army ang nagsilbing forward observers para magbigay ng feedback kung tumama nga ang mga rocket. Higit 1 taon nang nagsasanay ang mga sundalo ng Philippine Army sa paggamit ng HIMARS na itinuturing ng isang modernong sandata na kailangan para itaguyod ang seguridad at soberenya ng bansa. We have on our observation point 46 Filipino forward observers, and we also have the Philippine MLR regiment out here with us today. They're training on the HIMARS. They're absolutely ready to use the HIMARS system. They are going to continue training with us. This exercise will help us improve our long-range precision shooting skills and ensure that our forces can work together to protect our sovereignty. Bukod sa HIMARS, nagsasanay din ang Philippine Army sa paggamit ng Typhoon Medium Range Capability Missile System at pinag-aaralan din ang pagbili ng BrahMos Medium Range Missiles na nauna nang na-deliver sa Philippine Marines. 2 battery o grupo ng mga Pilipinong sundalo ang nagsanay na sa paggamit ng HIMARS rocket system ng US Army. Bilang paghahanda sa panahong handa na ang Philippine Army na bumili ng mga sandata gaya nito para idepensa ang ating bansa. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. May mga pangamba ang House Prosecution Panel sa pagtugon sa ikalawang requirement ng Senate Impeachment Court na maaring mauwi sa teknikalidad. Pero kung hahantong daw sa botohan ng issue, handang bumoto ang ilang pumirma sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na ituloy pa rin ang impeachment. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Ang House Prosecution Panel sa pagtugon sa ikalawang requirement ng Senate Impeachment Court na magsumite ng certification na interesado pa rin ang Kamara na isulong ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ngayong 20th Congress. May mga pananaw kasing hindi ito requirement para umusad ang impeachment trial at baka raw makasama pa ito sa kaso at mauwi sa teknikalidad. Yung iba kasi sinasabi na pag nag-issue yung 20th Congress, then it will make it appear that it's an impeachment case filed in a different Congress and therefore it violates the one-year ban. Yung ganun po, pinag-uusapan po namin yan. May ganito rin pangamba